Yes, alright. Mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, parang ang tingin ata, no, ng anak ni former President Duterte na itong si Paulo Duterte, aka Pulong, abay panahon pa ng kanyang ama. Panahon pa ng 2016 na kung saan usong-uso sa kanila ang pananakot, pang-uudyok, yung talagang literal na pag nagsalita yan, hindi ka na pwedeng pumalag. 'Di ba? Kasi baka mamaya meron kang kalalagyan. Hindi natin alam kung makikidnap ka or mababaon ka na lamang sa hukay, yung magiging history ka na lang. So ngayon, yung ugali na meron sila nung panahon ng kanyang ama, abay parang inuulit nila ngayon. Katulad na lamang nitong balitang to. Sabi niya dito, magbabayad kayo. Paulo Duterte nagbabala sa mga kidnapper ni Digong. Natatakot ako dito kay Paulo Duterte. Ano yung gusto mong mangyari? Ipapatay yung mga nag-kidnap di umano. At saka ang tanong natin, mamaya pag-uusapan natin kung talaga nga bang kinidnap itong si former President Duterte. So, basahin natin itong balita. Naglabas ng reaksyon si Representative Paulo Duterte matapos ibasura ng International Criminal Court or ng ICC ang hiling na interim release ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano naman kasi bibigyan ng interim release itong si former President Duterte na in the first place, siya ang umalis sa ICC. Diba? Taong 2019. Pangalawa kasi, yung mga statement na binibitawan niya, mukhang malabo na talaga siyang bumalik. Dito nga po sa Dahig na Netherlands. Kasi sabi niya, I want to die in my country. So basically, pag nabigyan ng interim release niyan, baka hindi na bumalik. Diba? Si Duterte sa bansang Pilipinas. So, madaming reason and factor kung bakit hindi na i-grant ang interim release ni former President Duterte. Dahil unang-una, yung kaso niya sobrang bigat. War crimes. Malaki ang pagpatay. Crimes against humanity. Hindi lang to simpleng murder. Diba? Gets ninyo yan. Libo-libong mamamayang Pilipino ang namatay sa kanyang napakadugo at napakapabayang war on drugs. Ngayon, sinabi ni Paulo na ang desisyon ng ICC ay isang gross and disgraceful miscarriage of justice at political theater. Wow! Nanggaling pa mismo sa bibig ni Paulo Duterte ang salitang, ano yung sabi niya? Political theater ng ICC. Alam niyo mga minamahal, ang International Criminal Court ay isa po yung international judicial body na sumusunod po sa rule of law, na sumusunod sa due process. May ebidensya, may ruling. Hindi ito pang barangay na hearing na pwede mong takutin ang mga tao. And excuse me, Paulo Duterte, yung sinabi mong my father was kidnapped by CIA and ICC, excuse me again, kidnap? Paano na kidnap? Itong si former President Duterte kasi based on what we know, 'di ba, ang pagkaka-aresto kay former President Duterte ay base sa warrant at proseso ng korte, hindi po sa abduction. Kaya hindi mo pwedeng tawaging kidnapping ang enforcement of arrest warrant kasi meron silang sinusunod na proseso. In short, there is a legal basis. May ebidensya. Ang ICC ay hindi po yan nag-ooperate, mga minamahal, gaya ng sindikato. Uulitin ko sa inyo. Sila po ay isang judicial court na meron pong mandate para sa crimes against humanity. And guess what? Sa ilalim ng term ng tatay mo, nangyari lahat ng iyon. 'Di ba? Alam naman yan ng lahat yung yung malaki ang pagpatay. Sorry mga minamahal, inuubo pa din ako up to this moment. I take a medicine and I don't know, up to this moment, hindi pa din natatapos ng ubo ko.
Well, but at least my voice is getting better day by day. 'Di ba? So, ang pinakamasakit pa dito mga minamahal sa sinabi ni Pulong is parang sinisisi niya ang mundo na kasalanan ng kanyang ama. Pero ngayon, sino nga ba talaga ang nag-utos ng lahat ng ito kung bakit siya napunta sa posisyon na yan? Sino ba yung nag-utos ng AJK? Sino ba ang nagsabing kill them all? Sa mga adik kahit wala namang due process. Sino yung nagsabi nun? Walang iba kundi itong si former President Duterte. Sino ba ang nagyabang na I will protect all the policemen who will kill in the line of duty kahit wala namang malinaw na labag sa batas? Di ba ang ama mo? Walang iba kung ama mo. Ang totoo, hindi biktima. Si former President Duterte, siya ang gumawa sa mga biktima. Kaya wag mong sisihin or sabihin na kinidnap siya dahil ang totoo, siya po ay pinaghahabol ng batas sa mga matagal niya na pong nilabag. Alright, continue. Basahin pa natin. Sabi dito, the decision is gross and git niya, ang kanyang ama ay 80 years old. 80 taong gulang na. Wala nang kapangyarihan at umano'y biktima sa mga political persecution mula pa nang bumaba sa pwesto, kaya hindi flight risk. Okay, let we say na 80 years old si former President Duterte. But he has a capacity. He have also a power para mag-prosecute. Isang utos niya lang pwedeng mangyari lahat ng hindi karapat-dapat. Kasi kahit ganyan katanda si Digong, meron pa din siyang political power. Tingnan nyo nga, may 15 na senador na bumoto ng yes sa kanyang house arrest. And, you know, mga minamahal, binigyan nyo ng reason ang International Criminal Court na dapat lang talagang imbestigahan, huwag ibalik itong si former President Duterte sa bansang Pilipinas dahil up to this moment, meron pa din siyang political power. Okay. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. So, dyan pa lang sinabi ni Pulong Duterte, basically, wala na talagang pag-asa na bumalik si Digong kung sakaling mabigyan or mag-grant ng interim release itong si former President Duterte dahil sabi niya gusto niyang mamatay sa kanyang lupang sinilangan. So basically hindi na yung babalik yan. So nang dahil sa mga sinasabi ninyo, mas lalong nadiin itong si former President Duterte na hindi nga dapat i-grant ang kanyang interim release. Kayo ang lumalaglag sa sarili niyong ama. So inakausahan din ni Paulo ng pakikipagsabuatan ang CIA sa pagkidnap umano sa kanyang ama at nagbabala rin sa mga kidnapper ni ex-PRRD. Sinabi niya na ang pagkakakulong ay nakatulong para magmukhang martir ang dating Pangulo. Martir. Martir. Mga minamahal. Sabi ni Pulong Duterte, martir daw. Like, paano mong masasabing martyr ang kanyang pagkakakulong? As far as I know, ang martyr ay yung mga inosenteng pinatay ng walang kalaban-laban. Sila yung totoong martyr. Ang mga taong nagpauso ng ang mga taong inosente at pinatay ng walang kalaban-laban, sila yung may tuturing kong martyr. Hindi yung mga taong nagpauso ng nanlaban ang kanilang naratibo. Kung may matututunan man tayo or kung meron man tayong lesson dito, yun is karma doesn't miss. 'Di ba? Dati siya yung nagpapakulong, nagpapapatay at nagsasabi na bato-bato sa langit, 'di ba? Pero ngayon siya naman ang nasa ilalim ng proseso ng matagal nang binabastos niyang batas. At alam mo, mga minamahal, alam nyo, kung ano pa yung napaka-ironic dito, mga kababayan, yung sinabi ni Pulong na, we will continue to appeal by the book. Ito basahin pa natin. Sabi niya dito, to all kidnappers, I will make sure that you will pay for this crime committed to the CIA who connive
or convinced in this criminal act, my father kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped in making him martyr. The anger of the people of this baseless imprisonment might just worsen just as their love for him will grow better. Sabi pa ni Paulo, patuloy silang lalaban at aapila by the book. At umaasa balang araw ay makakauwi sa Pilipinas ang kanyang ama. Sa bandang huli, nagpapasalamat din siya sa mga Pilipinong walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya at nag-hashtag ng I stand with Duterte. Kung yan yung hashtag mo, wag na lang tayo maging magkaibigan. I will stand FPRRD. Wag na lang tayo maging magkaibigan. Diba? Mga minamahal. Sa totoo lang, siya din naman talaga yung gumawa ng kinasisiran ng kanyang pangalan eh. Hindi yung ICC, tapos sasabihin ni Pulong na you will pay for this crime. Wala kang karapatang magbanta, Paulo, in the first place. Hindi mo hawak ang batas. Hindi mo hawak ang international justice system. Hindi mo pwedeng takutin ng opisyal ng ICC or kahit na sino mang opisyal, di ba, na naging kasangkapan para mapadala si Digong sa International Criminal Court. Hindi ito Davao. Tandaan mo na pwede kang magyabang dahil sikat ang apelido mo. You know, ang ganitong klaseng asal ni Paulo Duterte, ni Pulong Duterte, masasabi lang natin mga minamahal na that is a clear example of sense of entitlement. Feeling ang up to this moment, malakas pa din sila. Akala mo dahil anak ka ng dating Pangulo, abay, magagawa mo na lahat ng gusto mo, pwede mo nang diktahan ang hustisya. Hindi na ngayon 2016, tandaan mo. Hindi na ngayon uso ang pananakot. Kung tutusin, mas nakakatawa pa ngayon sinabi niya na my father imprisonment made him martyr. Like, huh? Martyr? For what? Diba? Martyr. Actually, yung martyr yung mga pinatay. Hindi mga sinasabi yung mga nagpapauso ng nanlaban narrative. Kasi kung may natutunan man tayo dito, at the end of the day, karma will always hit you back. At alam nyo mga kababayan, yung sinasabi niya na we will continue to appeal by the book. Kung talagang gusto ninyo yung by the book, sana noon nyo pa ginawa. Nung panahon nung drug war, sana yung mga pinatay, pinakinggan muna bago binaril. Diba? Bago mo sabihin na addict, sana man lang tiningnan mo yung due process bago tinukhang. Yung by the book explanation mo na yan, sana noon nyo pa ginawa. Hindi yung magkiklaim kayo na ngayon na gusto nyo ng rule of law, pero kung dati, grabe ang panglalapastanganan nyo sa rule of law and also sa due process. Gets din yung mga minamahal. Ang pinaka-bottom line natin dito, wala talagang kinidnap. Walang biktima. Ang nangyari po ay hustisyang unti-unting bumabalik sa mamamayang Pilipino at sa mga inosenteng kinitil ng administrasyon ni former President Duterte. At kung ngayon may sumisigaw na si Pulong, pagbabayarin daw, lahat, baka dapat isipin niya na sila yung pinakaunang magbayad sa mga kasalanang ginawa nila sa mamamayang Pilipino. Kung meron mang dapat magbayad, walang iba kundi yung pamilya ninyo, yung sarili ninyo. Gets ninyo, mga minamahal, sila yung pinakaunang magbabayad, hindi tayo. Hindi yung opisyal na dumakip kay former President Duterte, hindi yung opisyal ng International Criminal Court, kundi kayo. Malalagay ba dyan sa ICC si Digong kung hindi dahil sa kagagawa niya mismo? Tanong lang. Tanong lang, mga minamahal. Kung may sinunod ninyo yung rule of law and due process, sa tingin ninyo nasa kulungan ngayon si Digong? Di ba wala? Kasi tiningnan ninyo as a small person. Small cells. Parang baboy. Hayop. Di ba kung tiningnan nyo yung mga tao sa panahon ni Digong na pagtripan ninyo, go lang. Mga kalaban ninyo di umano sa negosyo, pinagtripan ninyo. Yung ginawa ninyo, pinagbabang-bang-bang-bang ninyo. Di ba kung meron mang magbabayad dito, sa totoo lang, hindi kami. Hindi mamamayang Pilipino, kundi kayo. And kung saan sa panahon na ito, hindi po uso na yung paawa or yung pananakot. Tayo po is based on evidence, accountability, and, sawa na tayo sa drama. Yeah, sawa na tayo sa drama. Kaya, kung tatakutin mo kami, better luck next time.
Alright? Mga minamahal yun po, pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit po ninyo ang notification bell para lagi kayo na-update sa mga video na ina-upload natin. So, sa mga team replay, maraming salamat at mag-iingat kayo, mga kababayan.